Welcome to my channel, Papa Joms Mix Vlog 2.0 mga kapapa. Andito na naman ang inyong papa sa Guadalupe, Tulay. Ayan po, kung nakikita nyo yan sa baba. Andito po ako ngayon sa MRT Ibabaw. Ayan po, yan po ay papuntang Makati City. Yan po ang right side. At bababa po ako. Ayan, makita nyo yung ilog katabi ng ano po. Ito po ay right side papuntang Cubao. Ayan po ang billboard ng Guadalupe. Makikita nyo po yan. Kung kayo may sasakyan, makita nyo po. Malaking billboard. May 6C, may Mr. Pugi and Mr. Maganda. Ayan po. Dito na po tayo. Baybayan po natin uli ang EDSA. Dahil araw-araw halos dito ang yung papa dumadaan sa EDSA. Dahil ang hanap buhay ni papa ay sa EDSA minsan sa LRT Line 1. Yan po. Samahan niyo po ako na maglakbay. Ito po ang daanan ng bus carousel. Kung makikita niyo po, napakaganda pong daanan yan, oh. Balita ko po, parang may narinig ako na balita na tatanggalin daw po itong bus carousel na to. Wow, wag naman po sana, dahil naging mabilis na po ang biyahe ngayon ng bus carousel kaysa dati po na yung bus na nakawala, kung saan saan po pumaparada, kung saan saan po pick up ng mga pasahero. Napakahirap po dati. Ayan, dito na po tayo sa Centris Quezon Avenue. Kung sino mga nakaisip niya na tatanggalin, kung sino nagplano po, mag-isip-isip ka, idol, kung sino ka man. Huwag nyo nang buwagin yan at huwag nyo tanggalin yung dyan, yung bus carousel. Dahil nung nakaisip ang ating dating Pangulong Digong, Pangulong Roa Duterte, yun ang pinakadabis na president na nakaisip dyan, na naging maayos po ang takbo ng mga bus. Hindi katulad dati na ang daming disgrasya, ang daming na aksidente na dahil kung saan saan lang agawan ng pasahero. Ngayon po ay nagkaroon ng bus station mismo. Napakaganda. Sayang naman po ang ginastos pag binago nyo yan, diba? Hindi ako sangayon. Tututulan ko po yan. Kung sino ka mang nag-isip na ganyan, isipin mong mabuti. Gusto mo naman ng nadadami na aksidente dito sa EDSA. Ngayon po, nabawasan na po ang aksidente dyan. Maliban lang sa mga commuters na mga nakakutsi dyan lahat. Nakikita yan, kutsi. Ayan, halos kutsi po ang mga dyan dumadaan sa dating dinadaanan ng bus. Maliban na po sa mga bus na papunta pong probinsya. Ayan po. Hindi po sila, bawal po sila dito sa bus carousel, dahil ang dumadaan lang po sa bus carousel yung mga private vehicle ng mga government. Pwede pong dumaan dyan, ambulansya, ang mga pero yung mga iba po na mga kotse na dadaan dyan ay talagang hinuhuli po yan, motor hinuhuli po yan. Bawal po sila dyan sa loob ng bus lane. Kaya sana huwag naman tanggalin. Nabalitaan lang na po namin. Ayan po, makita nyo yan, tuloy-tuloy po ang biyahe. Maliban lang po kung maraming naka-standby doon sa unang stasyon ng bus na make up ng pasahero. Pag walang bantay ay nagtatagal minsan, umahaba rin ang pila. Pero pag wala naman po, ayan, makikita nyo po, clear, tuloy-tuloy po ang biyahe. Kaya mas maganda ho ngayon kung kayo'y wala na sa tamang kaisipan, huwag nyo idama yung naisip dati ng Pangulo. Yan, maganda yan, sa tagal ng panahon. Ngayon lang po na nung po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ay siya po ay nakapag-isip ng maayos na maiwas sa mga sakuna o aksidente, disgrasya ang mga bus. Dahil dati laging nababalitaan na ang iba nalaglag sa bintana, ang iba dumaan, magbanggaan dahil sa agawan ng pasahero. Ngayon wala ang problema po. Bus station lang po talaga tayo. Nandoon lahat, at saka yung mga pasahero pong nag-aabang, dadaan po muna sila sa overpass, pababa, bago makasakay. Kaya ganun po yan.
Ay, yung mga bus na yan po, kung nakita nyo yan, yan bus. Pamprobinsya po yan, biyaheng mga Tugigaraw po. Ito naman isa yung Pascual Liner. Biyaheng Novaliches po yan, yan. Dito po yan sa SM North, nagpipick up ng pasahero. So, samahan nyo po ako. Maraming salamat po sa inyo.